Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang tanong natin ngayon ay kung ano ba ang pinakamagandang panambak na maaari mong gamitin sa inyong bahay. Isa sa mga katanungan na aking nabasa doon sa aking comment section sa isa ko sa mga video ay kung ano raw ba yung pinakamagandang panambak na pwede niyang gamitin sa kanyang bahay or gamiting panambak. Pero bago yan, meron pa rin isang nagtanong kung paano daw kung 4 inches yung ginamit niyang CHB doon sa part na mayroon tambak. Ano ba ang dapat niyang gawin? In case na meron kayong tambakin at ang nagamit nyo or yung balak nyo gamitin ay 4 inches na CHB, i-consider nyo na lagyan nyo ng stiffener, especially kung talagang malayo yung distances ng poste. Pero kung nasa 2.5 meters lang, kahit wala na siyang stiffener. Ngunit kung umabot na ng 4 meters, kailangan lagyan na natin ng stiffener, or kahit na 3.5 meters lang, lagyan na natin ng stiffener kung mataas yung tambakin na ginawa ninyo. Especially kung D4 ang gagamitin yung hollow block. At halimbawa, kung ganun din ang nangyari, pwede nyo rin dagdagan yung vertical bars o yung tinatawag na dowels. O kaya tapangan na rin ang gagamitin yung mortar, gawin yung class B or class A. So, paano ba yung paggawa ng stiffener in case na mataas yung inyong tambakin? Halimbawa, 4 meters yung distance ng poste. Tapos, ito na yung footing tie beam. Siyempre, sa ilalim yan, meron siyang footing. Say, nandito yung NGL or natural ground line. At kung nandito yung inyong beam, para dun sa flooring. Kung ang taas nito, let's say tumataas ito ng nasa 1 meter papuntang 1.2 meters. At kung yung hollow block na to ay D4, lagyan nyo na ng stiffener dito sa bandang gitna. Ano ba yung stiffener? Ito ay para rin poste. So, ganito lang naman siya. So, para siyang poste rin, or pwede natin sabihin na poste siya na mag-hold dito sa bandang gitna ng CHB. Lagyan lang natin ng dalawang vertical bars, saka lagyan natin ng channel para magkaroon ng patigas dito sa part na to, sa bandang gitna ng CHB. Or yung ibang ginagawa, kung ito yung latag ng kanyang hollow block. So, ito yung hollow block. Kung titingnan natin sa top view, ang hollow block natin dito ay nilalagyan na nila ng latag ng hollow block na pakudrado para mag-silverin nito na stiffener. So, lalagyan lang dito ng mga bakal. So, para na rin siyang poste. Ang kakaiba lang dito, itong stiffener na to, ito ay buhos. Ito naman ay puro CHB na pinaikot pagdating dito sa gitna. Para siya yung mag-control in case na mayroon siyang pressure doon sa loob at hindi siya matibag at hindi siya mag-crack. At isa pa sa mga kailangan para hindi mag-crack yung inyong flooring ay dapat meron siyang mga bakal na nakaabang dito sa gilid ng beam para dito sa flooring, para hindi siya humiwalay, para yung termination ng flooring kahit na ground floor yan, kasi in case na nagka-problema kayo dito sa panambak, nag-settle yan or hindi masyadong na-compact, sigurado na magkakaroon ng pagbaba itong flooring. Malalaman nyo yan kung di man talaga magbaba dahil may bakal, posible na magkaroon ng crack yung flooring natin na yan. So ang tanong, kung anong araw ba ang pinakamagandang panambak na pwedeng gamitin natin sa ating bahay? Ang pinakamagandang component ay dapat kung ano lang din yung nandyan sa tinatawag ng properties o yung uri ng lupa na meron tayo dito sa earth. Ano-ano ba yon? Hindi naman purong clay, hindi purong sand,
at hindi rin purong bato. Yun ay maaari nating sabihin na napakagandang panambak kung pagsasama-samahin yung lahat ng iyon, kasi yun yung mga properties na makikita natin dito sa Earth. Maliliit na mga bato, buhangin, fine aggregates or buhangin, at saka kahit na yung natawag nating dirt or dust, pinagsama-sama yung lahat na yon, yun ang pinakamagandang panambak na maaari natin gamitin sa ating bahay. Kailangan ba na lahat ng mga properties na yon, sabihin natin large aggregates, coarse aggregates, sand, clay, silt, kailangan ba lahat na yon ay nandoon? So hindi naman lahat na yon ay kinakailangan talagang nandoon. Ang kailangan lang at least pinakamababa ninyong requirements para magkaroon kayo ng magandang panambak is pwede nating sabihin may sand at saka may clay. Pinagsamang sand at saka silt. Pinagsamang sand at saka yung mga fine aggregates. So sa mga tweed, hindi lang isang klase. Ang problema kasi pagka puro clay ang ating ginamit, kasi dahil na yung clay ay medyo matakaw siya sa tubig. So kung mapapansin ninyo, na pagka nagtambak kayo ng clay, nagkakaroon ng build up yung bawat particles niya. At nangyayari doon ay merong mga air na iiwan sa loob o sa bandang ibaba na pagka dinikit nyo, kinumpak nyo, kumakaldag lang siya. Nandun pa rin yung air. Hindi katulad ng may kasama siyang sand. Pagka may sand kasi siya, medyo nagkakaroon ng free-flowing or nagkakaroon ng daanan yung ibang part ng clay. So hindi ko naman sinasabi na konting sand lang. So at least tamang proportion na pwede nating masabi na nakikita natin doon sa kapaligiran natin na meron siyang part na sand na nagpapatigas sa kanyang lupa. So ang panambak na pinagsama-sama or pinaghalo-halo na uri ng panambak na pwede nating makita sa kapaligiran ay maaari nating ihalin tulad sa concept ng isang halo para makabuo ng isang simento. So halimbawa, hindi ba ang ating mixture ng simento o ng konkreto, meron siyang aggregates. So kung titingnan ninyo yung estimates ng aggregates, halimbawa 1:2:4. Kung 1:2:4 yung mixture nyo, o sabihin natin ito ay class B, ang container natin o yung paglalagyan natin is 1 cubic meter. Yung 1 cubic meter, kailangan din natin ng 1 cubic meter na gravel. So kung kailangan natin 1 cubic meter na gravel para coveran yung 1 cubic meter na to, ay kompleto na siya. Paano pa kung lalagyan natin ng 0.5 cubic meter na buhangin? Kasi sa sand, para sa 1:2:4, kailangan natin ng 0.5 cubic meter. Saan mapupunta yan? Pupunta yan dito sa mga gaps. Hindi pa rin kayang punuin yung 1 cubic meter na pwede nating buhusan. At meron pa tayong cement. Na ibig sabihin, ang kailangan dito ay dahil 1 part, sabihin natin 0.25 cubic meter. So kung 0.25 cubic meter, maglalagay na naman tayo ng cement dito. At hindi na naman siya mapupuno kahit na meron siyang 0.25 cubic meter. So kung total natin yung tatlo na to, equivalent to ng 1.75 cubic meter. Pero hindi pa siya umaapaw. Lalagyan pa siya natin ng tubig, hindi pa rin siya mapupuno. Tapos, kung ito ay panambak,
ito ay atin pang sisiksikin. So ganun na nga ang pinakamagandang panambak na pwede natin gamitin. A little of coarse aggregates, fine aggregates, at saka huwag natin kalilimutan yung dirt. Okay? Lagyan pa natin ng tubig at siksikin. So okay, so hanggang dito na lang yung ating video. Sana ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.